Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nalulungkot ako mga minamahal sa nangyayari ngayon dahil itong si former Senator Antonio Trillanes ay tila baga parang binabash na po ng kapwa niya mga kakamping. Dahil nga po sa pag-call out niya, sa pagsita niya na sa pagkikita nga po ni former Vice President Leni Robredo dito kay Sara Duterte. Alam naman natin mga minamahal yung hugot ni Trillanes. Ang layo na po ng nilaban ni Trillanes to the point na sa ICC, inilaban niya yon, yung pagsisiwalat sa mga korupsyon, inilaban niya yon, yung mga inhumane approach, inilaban niya yon, yung plunder, yung frigate, ang dami niyang kinall out na kapalpakan ng mga Duterte. Alam natin yung hugot ni Trillanes mga minamahal, na sobrang lalim po ng galit ni former Sentry sa mga Duterte, lalo pat yung ginawa nila kay Dilima, yung mga fabricated crimes, fabricated stories, 'di ba? Na ginawa sa panahon ni former President Duterte na talagang hindi niya matunaw-tunaw sa kanyang isip kung kaya't hindi naman sa naghiganti itong si Trillanes but gusto niyang makakuha ng justice. So, kahapon kasi, yung may post kahapon at ngayon, panibago, pinangalawahan ulit ni former Senator Antonio Trillanes itong si Leni Robredo. So, kahapon nga mga minamahal, ang post ni former Senator Antonio Trillanes is hindi siya naniniwala na, ito mga minamahal, hindi po naniniwala itong si Trillanes na nagkita si Sara Duterte yung on the way na. Kumbaga naniniwala siya sa version na bago pa man po mga minamahal magkita si Leni Robredo at itong si Sara Duterte ay na-settled na po ito bago pa pumunta si Sara. So, meron pong isang tao na nagtatago ba at tinatakpan ang kasinungalingan na to, which is si Barry Gutierrez nga, yung tinitira dito mga minamahal ni former Senator Antonio Trillanes, yung political blunder. 'Di ba? Na parang pinagtatakpan nyo yung mga pagkakamali. Yan yung kino-call out ko. Yan yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes. So merong bagong post. Itong si former Senator Antonio Trillanes. Sabi niya dito mga minamahal kasi ito yung post ni Barry Gutierrez, no? So planado na naman ba to? Madaming biglang gusto makipagkita kay VP Leni. Kayo na mag-isip kung bakit. And she is kind, and she is simply kind, polite, and hospitable to guests. Huwag nang gawa ng kung ano-anong intriga ang simpleng pagiging magalang ni Vice President Leni Robredo. Nag-post si Barry Gutierrez ng ganyan. Nireplyan, mga minamahal ni Sunny Trillanes. At tinira niya si Barry Gutierrez. Ang sabi niya, so papaano pala? Nag-doorbell lang sila? Ikaw naman, idadivert mo pa. Bistado na. Beside, ibang optics ng bisita ni Sen Revilla at Secretary Abalos na mga kandidato for senator na bisita ni VP Sara na ina-under siege dahil malapit nang ma-impeach. If you don't know the difference, pa-tutor ka kay Sec Ronald. Yan, ito yung nalulungkot ako mga minamahal kasi kala ko ba nag-unite yung mga kakamping. Actually, walang kasalanan dito. Sa totoo lang walang kasalanan si Leni Robredo. Walang kasalanan si former Vice President Leni Robredo. Nakikita nyo yung impact ng mga Duterte, gate crasher. Ayoko na magkaroon ng kagalit yung kakamping sa kapwa kakamping. Dahil itong si Sentry may pinaglalaban. Itong si Leni Robredo, very hospitable. Diba? Kind and polite. Ayoko na magkagulo kayo, even kahit hindi ako sumuporta kay Leni Robredo. Pero ito yung punto natin dito, mga minamahal, gate crasher. Ang mga Duterte, dapat nag-unite kayo para ipabagsak. Hindi naman sa ipabagsak. Kumbaga, para hindi na mag-rule again ang mga Duterte, dapat doon tayo nag-unite. Diba nakikisapi kami sa pag-unite dyan? Pero yung magkakagulo na kayo, katulad ngayon si Barry Gutierrez, tapos si former Senator Antonio Trillanes, nagtitirahan na. 'Di ba? 'Yun yung parang grabe, hindi ko lubos maisip na nang dahil lang sa pagiging desperada ni Sara Duterte, nasisira na at nagkakagulo na ngayon yung mga kakamping.
Ayoko na kagalitan nyo si Trillanes, ayoko na kagalitan nyo si Leni Robredo or si Barry Gutierrez. Ang akin dito, sama-sama sana tayo. Kami na mga sumusuporta kay PBBM, tapos kayo na mga pink, sama-sama tayo para hindi ulit mailuklok sa pwesto itong mga Duterte. Dapat doon tayo nagkakaisa. Hindi yung dahil lang sa nangyari yun, magkakawatak-watak kayo. 'Di ba? Magkakawatak-watak kayo. Kami hindi kami magkakawatak-watak kasi winatak na ng mga Duterte, 'di ba? Tingnan nyo, sinira na kami ng mga Duterte, sinira na yung organisasyon namin ng mga Duterte. Hayaan nyo din ba na masira kayo? Lesson learned na 'yon. 'Di ba? Tapos ito, meron pang isa pang post itong si Sentry. Sabi niya, "Hey, I thought I was the one to trying to unite everyone and bringing down the Dutertes once and for all. We can project Sara to the Pinks to be unifit for the vice presidency when VP Leni is sanitizing her at the same time with the unnecessary accommodation. Kung hindi lang naman din siya tutulong sa pagpabagsak ng mga Duterte, sana wag na lang din niyang palakasin." Exactly. Former Senator Antonio Trillanes has a big points. May malaking tama ang binitawang statement na kurot ni Trillanes. Sana hindi ko naman sa sinasabing hindi i-welcome, 'di ba? Si Sara Duterte nung pumunta doon sa Peñafrancia Fiesta. Pero bakit nakikita ninyo walang picture si Sara at si former VP Leni? 'Di ba? So, I don't know kung umanib na ba si Leni Robredo kay Sara Duterte or may mga hidden agenda na sila na hindi din alam ng mga kakamping or nagoyo na ba si Leni Robredo ng mga Duterte. We do not know, 'di ba? Mga minamahal. Pero yung punto kasi dito, malayo-layo na po yung inilaban ng mga kakampings. Although hindi ko sinasabi na makipag-unite kayo sa mga loyalist or sa amin. Ang atin lang dito, mag-unite tayo dahil sa magagandang pamamalakad. Magkakaiba tayo ng sinuportahan. Pero dahil nga we are supporting for the good governance, 'di ba? Fighting the crimes, corruption, hindi magandang gawain. We should unite sa mga ganyang senaryo, 'di ba? Ganyang mga senaryo, mga minamahal. And hindi ko nire-recommend na away-away, magkatalo-talo tayo nang dahil lang sa paghimasok ni Sara Duterte at nang dahil sa nangyari, hindi natin alam kung hindi, kasi hindi naman pwede nilang i-disclose yun, yung pinag-usapan nila. Pero yung punto natin dito is, bakit kailangan mag-away-away kung pwede namang magkasundo-sundo sa mga plano? Well, nasa desisyon din ni former Vice President Leni Robredo yung mangyayari in the next few months kung sakaling nagoyo or may niluluto. But I trust Leni Robredo. I trust Leni Robredo sa kanyang gagawin. Ayoko mag-isip ng negative thinking. Pero my point is, Leni, may dignity. May palabra di honor. Yun po yung nakikita ko kay Leni Robredo. Meron siyang palabra di honor, may integrity, morality, values. I trust kung ano man yung ginagawa ni Leni Robredo. I don't want to judge kung ano man yung napapasok na kuro-kuro sa utak ni Trillanes. Pero alam ko yung feelings ni Sentry. Sentry, may point talaga siya. 'Di ba? Kung hindi mo din naman kayang pabagsakin, wag mo na lang palakasin. Wag mo na lang i-accommodate. Wag mong hayaan na, kumbaga yung general na gustong sabihin ni Trillanes, mga minamahal, wag mo na lang din kaming tulungang pahirapan para ma-pursue yung kaso. Parang ganun 'di ba? So, alam naman natin na itong si Sara ay may hidwaan sa mga Marcoses. Alam naman natin yan. And
parang nakikita ko na gustong humingi ng tulong ni Sara Duterte. Although kahit sinabi na hindi naman politically yung pinag-usapan, pero hindi mawawala sa isip natin na ano yung meaning ng pagpunta doon. 'Di ba? Ano yung ibig sabihin noon na hindi naman sila nag-uusap before pa. 'Di ba, mga minamahal? So, anyway, yung punto lang natin dito is, wag naman sana umabot na yung kakamping ay magkaroon ng ng iba't ibang grupo, may, 'di ba, yung magkagulo-gulo. Ayoko na umabot kayo sa ganun. Kasi kami, ganun ang ginawa sa amin eh. Ginate crush kami. Ayaw din naming maulit yan sa inyo. Dapat i-secure din nyo yung 15 million votes na yan. I-secured. Hindi yung nagkakagulo kayo, nag-aaway kayo, nang dahil lang sa isang demonyong pumasok diyan sa lugar ninyo. Diba? So anyway, mga minamahal, mabait si Trillanes. Hindi naman sa natatakot siya, pero iniisip niya na, mga minamahal, yung magiging outcome nito. Iniisip niya na. Kasi mahaba na yung pinagdaanan ni Sentry. Ang haba na ng pinlano niya, ng nilakad niya, ng ipinursue niya, ang haba na ng nilakbay niya, sa madaling sabi. Ayaw niyang mawala lang ito ng bigla-bigla. Ayaw niyang, kumbaga, yung pinaghirapan niya, maglaho na lang. 'Di ba? Nang ganun-ganun lang. Ayaw niya yung mangyari. So, yun po yung pinanghawakan niya kasi for the people, si Sentry. Alam natin yan, for the people, si Sentry. So anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.